Isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat at lalong-lalo na ho sa ating Panginoon at purihin ang Panginoon. At nga nagkaroon ho ulit tayo ng pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang mga salita at tayo po muna ay manalangin bago ho tayo mag-umpisa. Damhin ho natin ang presensya ng Panginoon ngayong gabi. Hallelujah, Hallelujah Jesus. Manaming nasa langit, dakila kayo sa aming buhay, Panginoon. Kayo'y tapat sa aming Panginoon. Kayo'y hindi nagbabago. Kayo'y hindi bumibigo ng inyong mga pangako, Panginoon. Kayo'y banal, Panginoon. Wala kayong katulad, Panginoon. Walang makakapapantay sa inyo, Panginoon. Kayo ang makapangyarihang Diyos namin na karapat dapat lang ho naming pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Kayo lamang po ang nag-iisang Diyos na karapat dapat lang ho naming sambahin at alayan ng mga papuri, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon, sa kung ano man po ang nakikita niyong karumihan sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na luminis sa amin, Panginoon, upang maging karapat dapat kaming humarap sa inyo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa patuloy niyong pagsama sa amin dahil nariyan ho kayo lagi upang pumugitna sa mga gawaing itinalaga niyo sa bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo ho kaming pinapalakas sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo ho kaming iniingatan na tuwing kami magbabahagi ng mga mensahe, Panginoon. Salamat po dahil nariyan ho lagi ang inyong banal na espiritu para mangusap sa amin, para ipahayag ang mga mensaheng nagmumula sa inyo, Lord. Salamat ho dahil nandyan ho kayo lagi para gabayan kami at pangunahan sa lahat ho ng aming ginagawa, Panginoon. At ngayon po, sa inyo ho namin pinagkakatiwala ang lahat, maging ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon nga po, nandito na po tayo sa Exodus chapter 37. Dito po, ito po patungkol sa yung paggawa. Kasi nung nakaraang gabi ho, ang pinag-aralan ho natin ay yung patungkol nga ho sa pagpapatayo ng toldang sambahan. At ngayon naman po ay yung sa pagpapagawa naman ho ng kahon ng kasunduan at pagpapagawa ng mesang linalagyan ng tinapay, pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at pagpapagawa ng altar na pagsusunugan ng insenso. At ngayon po, inaanyayahan ko po muna si Sis Ira upang pangunahan tayo sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Purihin po ang Lord. Sige po, isa pong mapagpalang bisa at isa lalo't higit po ay sa ating Panginoon. Ang sa akin po ay sa Exodus chapter 37 verse 29. Ang sabi po dito, si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langit na papahid at purong insenso at ito'y parang ginawa ng dalubhasa sa paggawa ng pabango. Yan po salamat po kita po ng Panginoon. Kilala po na po natin si Bes chapter natin ng pagpanasita ng Panginoon mula sa Exodus. Doon po ilang beses nabanggit si Bezalel kung paano siya ay ginamit ng Panginoon para makapagtayo ng tabernakulo na siya ay hindi marunong, hindi niya alam kung ano yung mga dapat gawin sila ni Aholiab, pero dahil nga sila ay sabi doon sa verse sila kasi ay pinuspos ng Espiritu ng Panginoon, kaya nakayanan nilang gawin yung mga bagay na hindi naman talaga nila kaya. Sabi dun sa Exodus 31 po, yung pinuspos ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayanan at kahusayan, katalinuhan sila Bezalel para sa lahat ng gawaing pansinin at napagtagumpayan nila yon. At sabi nga po dito sa verse 29 ng chapter 37 ng Exodus, yun daw mga sabi dito, si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Yung mga ginawa nila ay kinakitaan na para bang gawa iyon ng mga dalubhasa. Di ba pag sinabi nating dalubhasa, sila yung mga expert, sila yung talagang mga masterized na yung mga bagay na dapat gawin. At si Bezalel na isang lingkod ng Panginoon na inatasan ng Diyos na gumawa ng tabernakulo, gumawa ng marami pang bagay na ipinapagawa ng Panginoon
ay nagtatagumpay bawat ginagawa niya dahil pinuspos, sinamahan, pinangunahan, at hindi niya nagtatanungan ng Panginoon. Diba po, hindi niya yun magagawa kung siya lang. Kasi mula sa isang taong hindi alam kung paanong gawin yung mga bagay-bagay, diba po, tungo dun sa isang tao at lingkod ng Panginoon na kinakitaan ng mga kamangha-manghang gawa sa tulong ng Panginoon. Di ba po? Dahil sa Lord, sa kapuspusan ng banal na Espiritu, binigyan ng Panginoon ng karunungan si Bezalel na magawa ang mga bagay na mahirap. At sabi pa nga po dito sa talata, yung gawa nila, inihilan tulad sa gawa ng mga dalubhasa. Ibig sabihin, talagang maayos na maayos, may kahusayan yung mga gumawa, at lahat ng yun dahil sa Panginoon. Tandaan po natin, hiram natin yung buhay natin sa Panginoon. Yung lahat ng bagay, mula sa pinakang maliit hanggang sa pinakamalaki na kakayahang meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya nga po, salamat po sa Panginoon. Tulungan po tayo ng Lord na kagaya nila Bezalel, tayo ay napagkakalooban din ng Panginoon ng mga karunungan, ng mga kahusayan dahil sa Panginoon at nagtatagumpay din sa iba't ibang gawain at mga iba't ibang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Yun ay lahat dahil sa Panginoon. Diba nga po sabi doon sa aklat ng Roma, sa pamamagitan ng Panginoon, dahil sa Panginoon at sa tulong ng Panginoon. Laging lahat ay dahil sa Panginoon. Dahil siya ay mabuti, siya ay sapat, siya ay tapat sa bawat pagtawag niya, na pag nandun yung nais ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya, sumunod ka lang dahil hindi ka papabayaan ng Panginoon. Kagaya nila Bezalel, hindi rin nila alam pero sumunod at tumiwala sila sa Panginoon. Di ba po, pinabayaan ba sila ng Panginoon? Di ba hindi? Hinayaan ba sila ng Diyos? Di ba hindi? Pinagtatagumpay sila ng Panginoon at sinasamahan sila ng banal na Espiritu ng Diyos. At yun yung nagtatagumpay sa kanila. Sabi nga po sa salita ng Diyos, lagi natin gawing patnubay at gabay ang banal na Espiritu sa ating pong buhay. Kaya salamat po sa Diyos. Tandaan po natin, ang pagtatagumpay ay palaging nakabase lang sa Panginoon, hindi sa ating mga pansariling kakayahan lang. Dahil ang Diyos lang yung mananagumpay ng ating mga buhay. At wala tayong magagawa kung layo at hiwalay tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo nakaugbong kagaya ng isang sanga na connected sa kanyang puno, pag tayo ay wala at laglag doon, wala tayong magagawa. Kaya salamat po sa Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat po ay sa Diyos. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At yun nga po, na talagang totoo po yun, na talagang simula't simula pa man, nagsimula tayo na wala po tayong alam. Di ba nga po, nung tayo yung mga sanggol pa, hindi tayo marunong maglakad, hindi tayo marunong magsalita. At sa biyaya po ng Panginoon, natutunan po natin ang lahat. Kinasangkapan niya po ang ating mga magulang para turuan tayong makapaglakad, makapagsalita, at kumain mag-isa, at maligo mag-isa. Lahat po ng bagay dito sa sanlibutan ay pinahintulutan ng Panginoon na matutunan natin lahat, at kinasangkapan niya yung lahat ng taong nakapaligid sa atin para matuto tayo kahit po sa ating pag-aaral. Ganun nga po, at lahat po ay nagsimula ng walang alam. Kahit po ang isang doktor, wala akong nag-umpisa na bihasa agad, na alam niya na lahat ang gagawin niya. Marami ho siyang pinagdaanan at marami pong natutunan. At syempre, ano po ba ang susi para tayo maging bihasa? Syempre, kailangan ho nating sumunod po sa instructions ng Panginoon, ng accurate, kung ano po yung eksaktong ipinag-uutos ho sa atin ng Panginoon, ayun po ang susundin natin. Kaya po, lahat po ng achievements natin dito sa lupa ay wala ho tayong may pagmamalaki, dahil yun pong lahat ng iyon ay nanggaling sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng katalinuhan, at ng ating mga skills, mga talents. Sa Kanya po lahat nagmumula yun, kahit po lahat ng nandito sa libutan. Kaya yun nga po, at
minsan may mga nagsasabi na may gusto akong patunayan na gano'n, at pero ang totoo niyan, wala tayong dapat patunayan, dahil nangusap po sa atin ng Panginoon, sasabihin sa atin ng Panginoon, wala kang kailangang patunayan. Ako magpapatunay sa iyo na ako lamang ang makapangyarihan sa lahat, na ako lang ang dapat niyong asahan sa lahat ng bagay. At ang tunay na taong malakas ay ang taong umaasa lamang po sa ating Panginoong nasa langit. At ayun po, at purihin po ang Lord. At ang susunod naman po magbabahagi ay si Brother Bernard. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, at salamat din po sa Panginoon sa patuloy na pagpatnubay. Dito po, nung pinag-aralan ko po ito, binasa ko po itong Exodus chapter 37, ay may napansin po kung paulit-ulit na inihayag. So dito po kasi sa Exodus chapter 37, nung mga nakaraan ay yung patungkol sa pagbibigay ng instruction to Moises. May patungkol naman po yung mula ata to sa chapter 36 hanggang chapter 40 ay patungkol to sa kung saan ginagawa na mismo. So ngayon po, nung binasa ko yung chapter 37, may paulit-ulit. So para napansin ko po yun, na-curious ako, sinerch ko, tapos tinignan ko din yung every word niya. At napakaganda pala ng meaning nun na binahayag ng Panginoon sa akin. So dito, yung sa verse 3, unahin ko po ito. Dito, ginawan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa nito. Sa verse 13, sinabi din ulit dito, pagkatapos gumawa sila ng 4 na argolyang ginto at kinabit ito sa 4 na paa ng mesa. Verse 27, nilagyan nila ng 2 argolyang ginto ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. So, pinakauna kasi, kaya po naglalagay sila ng ganoon, kasi nasa wilderness kung saan sila ay naglalakbay. Kaya kailangan buhatin yung mga kagamitan nila papunta sa lupang ipinangako. So kaya nga po yung Exodus, yung exilation, yung wilderness po nang nangyari sa mga Israelita. At ang alam ko po ay 40 years po ata silang lumalakad sa wilderness, at kailangan nilang dalhin yung mga ginawa din nila para magpatuloy sa lalakad patungo sa lupang ipinangako ng Panginoon. At yung napansin po natin dito, yung paulit-ulit ay yung argolyang ginto. So tiningnan ko po yan sa Hebreo, at ang meaning pala niyan ay every word niyan ay tabat. So ang meaning po ng tabat ay ring or signet or signet ring. Okay, at nung na-curious ako kung ano ba yung signet ring. So ang signet ring po pala ay yung historically, donning a signet ring was a mark of prestige and authority. So it signified familial lineage, social status and identity, and official correspondence. Today, while many wear them as stylish accessories, for others they still hold familial and historical significance. So kung nakakapanood po tayo ng mga klase ng movie, minsan may mapapansin po tayo yung mga mga gang movies, ganyan. May makikita po tayo mga malalaking singsing na nagbibigay ng prestige or authority, na sila yung bossing or sila yung may pangunuhan. At hinahiling tulad din yung patungkol doon sa argolyang ginto as singsing na nakalagay po doon, at ang pinakang purpose kasi noon ay patungkol sa pagbubuhat. So sa verse 5, mabasa natin dyan, ikinabit nila mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. So ano po ba yung kinuha ko dito? So pinakang-una, yung purpose po nung yun ay nagpapatungkol na yung mga gintong iyon, yung mga singsing na yun nakalagay doon, ay papatunay na makakasama nila ang Panginoon. Kasi mabubuhat nila yung kasunduan, yung nagpapatnubay sa kanila, mabubuhat nila sa pamamagitan ng mga
bagay na yun. At isa yun sa pinakang significance na pamamaraan para makasama nila ang Panginoon, na nagbibigay sa kanila ng assurance na sasamahan sila ng Panginoon. Kumbaga, hindi lang sa salita, kundi binigyan din sila ng ganung assurance. At ngayon, kung pagtitingnan natin, mahihayin tulad din natin yung patungkol doon sa banal na spirito na nasa ating buhay, na siyasabi nga sa Efeso chapter 1 verse 13 or 16 na yung banal na spirito ang tanda ng ating kaligtasan. Yung sa ating buhay, yan na po yung tanda ng ating kaligtasan, yung banal na spirito. At siyasabi ng Panginoon na makakasama natin magpakailanman yung banal na spirito habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa upang maging patnubay. At na sabi nga po ni Sister Ira na yung patungkol sa yung banal na spirito dapat yung nagpapatnubay sa atin. At dito, kapag binasa din natin yung signet ring, ang meaning din pala yan ay a symbol of authority. So kung ang banal na spirito ang may otoridad sa ating buhay, hindi lang siya mark ng salvation natin, kundi siya din ang authority ng ating buhay. Kaya dapat kung tayo ay may kaligtasan, dapat din tayo ay nagpapakumbaba sa may otoridad sa atin, at yun yung Panginoong Diyos. Dapat pinapasakop natin yung buhay natin sa mas nakakaalam kung ano dapat yung gagawin natin. Kasi nga, kung titingnan natin yung buhay natin, titingnan natin yung mga makamundong tao, kapag sila ay may sarili silang authority sa buhay nila, yung ginagawa nila sa sarili nilang kaparaanan. Pero tayo, nung nakilala natin ng Panginoong Jesus, sa Kanya na tayo nakaasa na lahat ng ating gagawin ay dapat hindi na sa sarili nating kaparaanan, kundi sa Kanya kalooban na yung mapangyari sa buhay natin. At kapag nakikita natin silang mga makumundo, kapag sa kanilang kaparaanan, minsan may mga naging successful, minsan may umuunlad. Pero kung makikita din naman natin yung buhay nila, may mga kakulangan din. Kulang sila sa kaligayahan, kaya nga may mga mayayaman na nade-depress. May mga artista na nagpapakamatay dahil nga wala sa kanila si Kristo. Samantalang sa atin, na tayo ay minsan may mga pagsubok, pero tayo ay nakakapagpatuloy kasi meron tayong inaasahang Diyos. Kaya nga kapag tayo dapat ay nagpasakop na sa Panginoon, so nakilala na natin siya, naging kaligtasan na natin siya, dapat din siya ay maging Diyos natin. Na yung Diyos ay dapat may authority sa atin, na dapat siya yung magagabay sa atin para magpatnubay, para magpatuloy tayo sa Panginoon. Kaya napakaganda na meron silang kakayahan, pero meron tayong Panginoong na nagpapatnubay sa ating buhay. Kaya yun lamang, salamat sa Panginoon, sa Kanya lamang po ang papuri. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ho ng ating kapatid. At ayun nga po, at ganun na nga lang po ang pagpapahalaga ng mga Israelita sa kautusan na ibinigay ng ating Panginoon kay Moises. Kaya ipinagpagawa ho ng Panginoon yon ng kahon ng kasunduan para dun ho itabi yung yun nga po yung kasunduan ng ating Panginoon sa mga Israelita at sa lahat po ng magagawang sumunod sa Kanya. At grabe ho yung mga ginamit na kagamitan, na mga high value items po talaga yung nilagay doon, di ba? Yung kahoy ng akasya, tapos ginto, at iba't iba pang mga dekorasyon na talagang napakaganda ng mga dekorasyon, at yung mga simbolo ng kulay pa na ginamit doon, yun nga po yung kulay asul, scarlet, tsaka yun nga pong violet na nagsisimbolo nga po ng royalty, ng prestige, ng langit at ng dugo ng ating Panginoong Jesus, ng ganun nga po. At lahat po yun ay kaya po tayo bilang mga mananampalataya sa ating panahon ngayon, dapat po pahalagahan din ho natin yung salita ng Diyos, dahil po ang salita ng Diyos ay yan po yung boses ng ating, yan po ang boses ng ating Amang nasa langit sa ating kapanahunan. At sa pamamagitan ho ng Biblia ay diyan po nakakapangusap sa atin ng Panginoon, dahil nga po ang salita
at ang ating Panginoong Hesus ay iisa. Yan po ay iisa lang po. At dahil po sa banal na espiritu, ang banal na espiritu po ang nagpapaunawa sa atin kung ano po ba ang katotohanan at kung ano po ba ang nararapat at kung ano po ba ang kalooban ng ating Panginoon. At sa atin nga po, at yung salitang authority nga po, yung sumisimbolo nga ho dun sa ring na ibinahagi ho sa atin ng ating kapatid na ganun nga po, na kailangan po pagka po tayo'y sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, kung magagawa ho nating mangaral ng salita ng Diyos, kailangan mangaral ho tayo ng may full authority kagaya ho ng Panginoon nating Jesus, na mangaral tayo ng may authority, dahil ganun nga po, na kasi talagang kagaya ho ng ating Panginoon, talagang siya lamang po dapat ang masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala nang iba, ang Panginoon lamang, na wala ho tayong karapatan na magdesisyon sa sarili natin. Kailangan lang ho nating umasa sa Kanya. At sa ating sa marami man po ang umuusig sa atin, marami man po ang kumukontra, kailangan ho nating manindigan sa ating pananampalataya at tayuan natin yung ating pananampalataya ng may with full confidence, na with full authority, na ayun po. At kaya po yun, na talagang tayo po lagi ho tayong magbabantay ng ating sarili para hindi ho tayo maligaw, hindi tayo panghinaan ng loob, at alalahanin natin na laging nariyan ang ating Panginoon sa ating tabi para tayo alalayan at paalalahanan sa lahat ho ng ating ginagawa, na siya lamang po lagi ang ating sundin, at purihin po ang Lord. At ngayon po, ang akin naman pong ibabahagi ay kagaya naman po yun nga po, yung kay Sis Ira sa Exodus chapter 37 verse 29. At gumawa rin sila ng banal na langis na pamahid at purong insenso na napakabango. At yung banal na langis, nung nakaraan po ay napag-aralan na rin ho natin yan. Yung pong banal na langis ay ginawa ho yan para po pamahid po siya, anointing, na ang ibig sabihin ho ng anointing po sa atin po bilang mananampalataya, pagka po pinahiran po ang isang bagay o isang tao, yan po ay sumisimbolo na yun po ay for God's use only, na wala pong pwedeng paggamitan ito kundi para lamang po sa Panginoon, at hindi rin po ito pwedeng gamitin ng iba. At syempre, yun nga rin po yung insenso naman po, syempre yun po ay ginagamit para ho sa paghahandog, sa mga paghahandog, para po maging maging mabangong samyo siya sa pang-amoy ng ating Panginoon. At basahin ho natin yung at ayun nga po, may mga senaryo po dito na talagang ginamit po ng iba yung insenso, at ginamit nila yung mga kasangkapan na yung yung pinagsusunugan po ng insenso, yung container, yung sunugan po ng insenso, ginamit po yun ng hindi naayon sa kung ano po yung instructions ng Panginoon. Kasi nga po nung unang panahon, ang kailangan lang pong gumamit nung sunugan ng insenso at magsunog nito, ayun lamang pong nasa lahi nila ng mga Levita, at wala pong iba. At kung meron man pong gumamit niyan, at kung may times po kasi na nasa angkan nga po nila ng mga anak, yung dalawa pong anak ni Aaron ang gumamit po nung tawag doon, nung sunugan nung insenso, pero maliho yung pamamaraan na ginamit nila, ibang apoy ang ginamit nila doon, ay dahil doon ay pinarusahan sila ng Diyos at sinunog. Nagpadala ng malaking apoy ang Panginoon para sunugin yung dalawang anak ni Aaron na iyon, at nagutos ang Panginoon na ikalat yung baga nung pinagsunugan ng insenso, at kailangan nilang pitpitin yung sunugan ng insenso at gawing panakip, at
at yun po ay sumisimbolo na paalala sa mga Israelita na ganun nga po na kailangan nilang sumunod lagi sa Panginoon, na wag silang nasan yun, sorry po. Kaya ayon sa utos ng Panginoon na sa pamamagitan ni Moises, pinakuha ng paring si Eleazar ang mga tansong lalagyan ng insenso na dinala ng mga taong nangasunog at minartilyo niya ito upang itakip sa altar. At tinakip po nila sa altar yon. Isa itong babala para sa mga Israelita na walang sino man makakalapit sa altar para magsunog ng insenso sa Panginoon maliban lang sa angkan ni Aaron, upang hindi mangyari sa kanya ang nangyari kay Korah at sa mga tagasunod niya. At yun po na kaya po yun. At isa pa rong sa pahayag po, basahin ho natin sa pahayag chapter 8 verse 3 to 5. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos, at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagi sa lupa. At bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. At ayun po, nung sa pahayag po ay talagang ginamit po ng anghel na ito yung insenso para ho mas mapadali yung mas madaling mapansin ng ating Panginoon yung mga dalangin ng mga taong pinabanal. At nakatulong ho yun talaga. At nung nagawa pong isaboy po nung anghel yung mga baga ay yun, at bigla na lamang kumidlat, kumulog at umugong at lumindol. At yun po lumabas po doon yung katugunan ng ating Panginoon sa mga dalangin ng mga pinabanal niya. At napakahalaga ho noon kaya yun po yung simbolismo noon nung mga insenso at nung anointing oil na kailangan ho nating syempre pagka po tayo kaya di ba pagka po merong may sakit, pinapanalangin po muna natin yung langis para ho maging kagamit-gamit to para parangalan ng ating Panginoon na siya po ang kumilos, na maging daluyan po ito ng kagalingan sa ating kapatid na may sakit, o di kaya naman ay kaligtasan at kapanatagan ng kanilang isip na huwag matakot po sa kamatayan, na dumating man po ang kamatayan ay naandun po yung pangako na pag ho sila ay pinahiran ng langis na iyon ay sa Panginoon lang ho sila uuwi. At ayun po, napakahalaga po nung bagay na yun. Lagi ho nating alalahanin na tayo po bilang bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay para lamang sa Panginoon, na wala hong iba na kailangan, na dapat wag nating hayaan na diktahan tayo ng iba na gawin natin yung mga makamundong bagay na gano'n, na wag tayong magpadala doon. Bagkus tayo po ang maka-impluwensya sa kanila para magawa nila kung ano yung nararapat, para tularan nila tayo kagaya ng pagtulad natin sa ating Panginoong Jesucristo. At purihin po ang Lord sa gabing ito, at napakayaman po talaga, tunay na napakayaman ng kanyang presensya at ng kanyang salita, na napakarami hong kapahayagan ang ibinigay sa atin ng Panginoon, at naway tumimo ito sa ating puso't isipan, at lagi ho nating alalahanin upang sa mga pagkakataon na may mga pagsubok na ating kakaharapin ay alam ho natin kung ano yung nararapat nating gawin, at kung ano po yung dapat nating paniwalaan, at kung ano po ang dapat nating hakbangan, at
At ayun nga po, at purihin po ang Lord. At ngayon po dito na po, baka po meron pong nais magbalik ng papuri sa ating Panginoon. At Amen. At sige po, dito na po nagtatapos ang gawaing tinalaga ho sa atin ng ating Panginoon. At inaanyayahan ko po si Brother Bernard para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Purihin po ang Lord. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, purihin ka, dakilain kayo, Diyos. Kayo po ay nararapat na itaas. Hallelujah, Panginoon. Kayo po ang siyasamba niya, dakila, Panginoon. Sa iyo lamang, Diyos, ang dakilang papapuri, O Diyos. Panginoon Ama, nagpapasalamat po kami sa oras na ito dahil po sa kinaloob niyo, Panginoon, na oras para po magkaroon po ng gawain, magkaroon po ng devotion po kami, Panginoon. Papasalamat po kami, O Diyos, dahil sa mga binahagi niyo po, Panginoon, ng mga kaalaman ngayon. At O Diyos, sa mga kaalaman na ito, Panginoon, yung mga salita ninyo, Diyos, ay tumimo sa aming isipan at sa aming mga puso, na maging gabay ito, Diyos, maging ilaw ito, Panginoon, at maging patnubay ito ng banal na Espiritu na palaging ipaalala, Panginoon, sa aming buhay, sa aming isipan, sa lahat ng pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng mga pagsubok, na ito ay ipaalala, Panginoon, na mayroong dakilang Diyos na aming pwedeng lapitan sa lahat ng oras. Panginoon, patuloy niyo kaming palalimin sa inyong mga salita. Patuloy niyo kaming patnubayan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, O Diyos. Maging trabaho man yan, Panginoon, o maging pagklase, Panginoon, at sa lahat ng bagay. Nawa, Panginoon, maging ilaw din po kami, maging gabay din po kami sa ibang tao na makita, Panginoon, ang inyong buhay sa amin, Panginoon, na hahanapin nila kayo, Diyos, dahil meron pong mga tapat na nananampalataya sa inyo na pinapahiwatig at pinapahayag ang inyong kadakilaan sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, umaasa po kami, Panginoon, sa inyong pagbabalik. Umaasa, Panginoon, kami sa patuloy niyong pagpatubay, sa patuloy niyong paggabay, Panginoon. Kaya patnubayan niyo po kami ang inyong mga salita, O Diyos, maging ilaw namin, maging gabay namin, Panginoon. At O Diyos, ingatan niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Kayo din po, Panginoon, na magbigay ng comfort, Panginoon, sa amin upang makatulog po kami ng maaga, makatulog po kami ng maayos ngayong gabi, O Diyos. Kayo, Panginoon, na maghili sa amin, magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Nawa, O Diyos, pagising namin sa bukas, Panginoon, meron kaming kasaganahan dahil, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng kalakasan ng Diyos. Kaya, Panginoon, ito ang aming samot dalangin, maging mabangong samyo ito po, Diyos, sa inyo. Kayo lamang tiyataas, dakila sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po. At good night po. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless po.